Hi guys, welcome back to my channel. And for today's video, uuwi ako ng probinsya para dalawin si mama. Pero this time, uuwi ako na hindi kasama ang pamilya ko. At dahil dyan, uuwi akong binata. Kung wala ka din lang naman gagawin sa mga oras na ito, halina at samahan mo ako dito sa video. Bukas ng madaling araw pala ang flight ko sa Cebu Pacific. Time check. So, 11:20. So, dahil sobrang lakas ng ulan kanina. Tapos hirap pa makakuha ng Grab driver. So, inabot tayo ng siyam-usam sa daan. Makapunta lang sa Terminal 3. So, anyway, nasa terminal na tayo. So, gutom na ako. So, kakain muna ako. Fried. Drink, sir. Pineapple lang. May Coke ba? May Coke ba? Coke na lang. May Coke? Ay, pineapple Coke. Coke na lang. So ayun na nga, ewan ko ha, pero pagdating sa fast food kay Chowking lang ako kumikapit sa walang kasawa-sawang chow pan rice nila. Mabuti na lang madami ang serving nila ng rice meal dito sa loob ng paliparan. Kaya naman talagang nasulit ko at nabusog ako sa kinain ko. Halos nalibot ko na lahat ng tindahan dito sa loob ng paliparan. Sa kakaikot ko dito sa loob ng paliparan bigla ako nakaramdam ng pagod pero wala ako maupuan dahil ginawang higaan na ng mga tao yung mga upuan. Kaya pala ang mahal ng tiket ng Cebu Pacific. Kasama na pala sa binayaran mo ang accommodation sa loob ng paliparan. Mapapasana all ka na lang talaga. Hindi naman sa nagrereklamo ako pero ang totoo ang daming sumagi sa isip ko kung bakit ayaw nila magpa-share ng upuan. Masyado ata akong famous sa kanila kaya nahihiya silang paupuin ako sa tabi nila. Sobrang haba na ng nilakad ko pero wala akong makitang pwede ko maupuan. Kaya naman nagpasya akong tumuloy na ng boarding area at doon na maghintay. Pacific Flight 5J6 Sa wakas pagkatapos ng ilang oras ay binuksan na din yung gate papuntang Tacloban. Eksaktong alas 4:30 ng umaga kami nakapag-board sa eroplano. Kaya naman nasabi ko sa sarili ko na itutulog ko talaga sa biyahe itong antok ko. Pero showta naman hindi ko man lang naramdaman na nakatulog ako. Hindi ko man lang na-enjoy ang pagtulog ko dahil isang saglit lang nasa paliparan na kami ng Tacloban. Mukhang nagmamadali ata ang piloto. Taing-tayo na yata siya kaya ginawang jet plane ang minamaneho niyang eroplano. At sa wakas nagkita ulit kami ni Mother. Di ko inaasahan pero umuwi din pala sila auntie kasama ang anak niya na si Sheena. Welcome to my vlog. Reels na lang. Hi vlog, welcome to my guys. Hi, guys! Natuwa naman ako dahil meron ako makakasama sa bahay habang nasa bakasyon. Lalo na si Pinsan, ang sarap niya asarin at higit sa lahat ang daming alam patungkol sa pagkain. At hindi lang yon, kaya kanyang sabayan sa trip na meron ka. Kung galing ka ng Leyte at gusto mo tumawid ng Samar ay siguradong dadaan ka ng San Juanico Bridge. At para mas ma-appreciate nyo, ganito itsura ng San Juanico Bridge kapag pinapanood nyo siya galing sa itaas. Ang tulay ay meron kabuoan na haba na 2,200 metro or 7,200 feet. At alam nyo rin ba na ang tulay na ito ay inihandog kay Imelda Marcos, asawa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kahapon bago ako umalis ng Manila, so paluwas ng Samar. So ang request ni Mother, eto lang. So bili tayo. So ngayon bigyan natin. Ma! Ayan, napapanaw na ako. Napiktunan ng gamot. Sana all! Request mo. Ano ni? Anong request? Saan nito? Anong request nga? Okay. Oh. Lord. Thank you! So ayun na nga, pagka uwi ko ng bahay ay talagang itinulog ko yung antok at dahil nga nilalabanan ko yung antok ko mula pa kagabi ay umatake yung sakit ng ulo ko dahil sa migraine. Nautusan naman kami gumawa ng buko salad para sa mga bisita na dadalo sa piyesta. Kasama ko dito gumawa ay ang pinsan ko na sobrang ingat sa pagkudkod ng buko. O diba, kaya maswerte ang lalaki sa pinsan ko, itong buko nga kaya niya ingatan ang relasyon nyo pa kaya? Sabi ko, okay lang, wala ba yung TV dito? Sabi mo naman sa akin, okay, ano na, hindi na uso dito TV, cellphone na. Ganito ang eksena namin sa bahay tuwing umaga kahit noon pa.
Sinisimulan namin sa gawain ng pagdidilig sa mga halaman. Mabuti pa nga mga halaman araw-araw na didiligan. Yung kakilala ko nga hanggang ngayon. Kaya naman sobrang swerte ng mga halaman namin sa bahay, mas anak pa nga sila kung maituring kesa sa amin. Ano kaya kung haluan ko ng Zonrox itong tubig na pinandidilig ko sa kanila? Pati yung tuyaw. Pinaka the best talaga sa feeling na bukod sa makita mo ang nanay mo ay makita mo ulit mga kaibigan mo. Bukod doon, masaya din paminsan-minsan na makauwi ka tuwing fiesta. Dahil makaka-experience ka na makapanood ng parada tulad nito. Bukod sa parada may pagganito na din si Mayor tuwing magdaraos ang piyesta sa bayan namin. Noon kasi walang masyadong ganap na katulad nito. Kaya congrats Mayor! Let the words of our hearts under the tension of our minds be acceptable and by side here tonight. Yes, I was saying. Araw na ng piyesta. Maaga pa lang, hinahanda ko na yung mga alak para mamaya malamig na ang mga ito kapag may humingi sa mga bisita. At syempre hindi mawawala tuwing piyesta ang malutong at masarap na lechon. At gaya ng iba, matitempt ka talaga, tumikim sa balat. Malas mo na lang kapag nakapag-order ka tapos hilaw ang loob ng dumating na lechon sa'yo. Syempre, tuwing meron handaan, hindi pwede mawala ang tuba o baalina or coconut red wine sa wikang English. At meron din tayo sabaw ng nilagang buto-buto ng kalabaw. Ang tawag sa luto namin dito sa Samar ay lauya. Tama po ang narinig ninyo. Kalabaw or Carabao beef ang karne ng niluluto namin. Yun kasi ang karne na ginagamit namin dito sa pagluluto. Dahil kung karne ng baka ang hanap mo, kailangan mo pa tumawid ng Tacloban para dito. Guys, shoutout natin yung Real Store, 24/7. Real. Ayan, 24/7 shoutout. So, sa dami ng pinuntahan namin na tindahan sa palengke, kayo lang ang meron. And good show para sa amin. Mabubuhay kami ngayong araw. Dito lang pala meron. Ang laki na yung nilakad natin. Ang init pa. Hi guys, welcome to the vlog. Bisita. Out of coverage. Kuana. Mama is preparing bring home for her visitors. Thank you. Ano sa'yo? Dito sa probinsya namin hindi ata mawawala ang nakaugalian na magbigay ng bring home sa mga bisita. Ang ibig sabihin sa pag-bring home ng pagkain ay dahil nasarapan ng iyong bisita sa inihanda mong pagkain sa kanila. Ganon din naman kung ikaw ang pupunta sa kanila para makipiesta ay pabibit-bitin ka din ng bring home kahit ayaw mo. Hi. Hi. Sabihin nyo like and share. Sawadee ka! Dahil naawa do. Ako kaya kinukuha ni Ilman. Mag-face mask na lang. Pedicab po. At dahil ilang araw na ako absent sa trabaho, nagawa ko pang umextra pumasada ng pedicab. Laundry. 50 lang. Mahal naman. Ang kape.
Tingnan na ako! Cardio yan, cardio! Nagpabayara mo sa akin. Parang talent fee ko ha. Ring padjak, 10 piso. May dalawa lagi yan, si 20-20. Ano mo ulit ah. Dahil wala kami magawa sa bahay ay nagkayayan kami maligo sa dagat. Andito kami ngayon sa Pinalanga Beach Resort na nasasakupan ng Marabot, Samar. Tapos nag-halo-halo siya. Papunta kami ngayon sa reception ng resort para kumuha ng cottage. Temple nila paggabi, mainit yung tubig. Tsaka may fountain paggabi. Yun pala. Kaya maduwat. Sobrang maaliwalas at kahit hindi air-conditioned ang reception area ay hindi ka maiinitan dahil well-ventilated ang lugar. Hindi mahirap hanapin ang resort dahil madadaanan ito sa highway. So ayun na nga, nakakuha na kami ng cottage sa halagang 300 pesos. Habang nilalabas ko yung mga pagkain ay natawa naman ako sa nadampot ko. Gusto sana ni Mother mag-overnight stay kami dito sa Pinalanga Beach Resort pero hindi na namin tinuloy dahil maaga ang flight ko bukas pabalik ng Maynila. Sa halagang 2,500 pesos ay pwede na kayo makapag-overnight stay dito sa Pinalanga na good for 4 persons. Hindi rin problema kung gusto nyo mamasyal sa dagat dahil nagpaparente din sila dito ng kayak. At dahil padilim na at medyo maalon ang dagat ay nagkatamaran kami mag-swimming. So ayun guys, tapos na ang bakasyon ko at kailangan ko na bumalik ng Maynila. Kung gaano ka ka-excited umuwi ng probinsya ay kabaliktaran naman ito kapag magpapaalam ka na para bumalik ng Maynila. At syempre maraming salamat sa kumpare ko na palaging sinusundo at hinahatid kami sa airport tuwing magbabakasyon kami. At kung umabot kayo hanggang dito sa video ay maraming salamat. Huwag sana kayo magsawang suportahan ang mga video ko at magkita-kita tayo ulit sa susunod na upload ko. Hanggang sa muli mga tropa at mag-ingat po sana tayo palagi and God bless po sa ating lahat.